First time ko mag-send ng kwento dito. Actually, hindi ko kilala tong page na to dati. Pero dahil nag-send dito mga kwento yung mga kaibigan ko, palagi na ako tumatambay dito. Salamat pala kung sakaling mapopost to. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Gab. Nagsimula to nung first year college kami ng mga kaibigan ko. Year 2013. Pare-parehas kami ng course. At same lang din ang section na pinapasukan. Kumbaga, blockmates kaming apat. Magkakaibigan na rin kasi kami simula high school kaya hindi na talaga naghiwalay hanggang sa mag-college. Noong unang araw, pasukan na meet ko tong babae na to. Si Ria. Maganda siya at sobrang nakaka-attract talaga. Kaya nung naging magkaibigan kami, after 4 months, niligawan ko na siya. Nung sinagot niya ako, ipinakilala ko kagad siya sa 3 kong kaibigan pati na rin sa pamilya ko. Palagi din akong bumibisita sa kanila kasi ayoko siyang mahalin sa kalye lang o kaya sa school lang. Gusto ko kasi nakikita ng magulang niya kung gaano ako nag-e-effort para sa anak nila at kung gaano ko ito kamahal. Pero dahil sa nag-iisang anak na lang siya, yung daddy niya sobrang higpit sa amin. Madalas din ako nun binabantaan. Yung ate niya kasi namatay 2 years ago kasi daw mas pinili nitong sumama sa boyfriend. Hinahadlangan daw kasi ng daddy nila. Nung nasa biyahe na yung ate niya papunta sa bahay ng boyfriend nito, na car accident. Simula nung namatay yun, mas tumindi ang pag-iigpit ng kanyang daddy sa kanya. So 2 taon naging kami. At sa loob ng 2 taon na yun, madalas niyang aminin sa akin na kapag daw bibisita ako sa kanila, kunwari ay walang paki yung daddy niya. Pero pag alis ko daw, ikinukulong daw siya nito sa may bodega nila. Wala naman daw nagagawa yung mami niya. Kung hindi, umiyak sa labas ng bodega at magbantay doon. Nag-alala ako ng gusto dahil sa mga kwento niya. Kaya nanghingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko. Magpapasko noon, nung napagdesisyon na naming magkakaibigan na pumunta sa bahay ng girlfriend ko at kausapin yung daddy niya. Yung 2 kaibigan ko, sina Greg at Mark, nasa may kotse nagbabantay. Tapos, kaming 2 ni Cyrus, kinakatok yung gate ng bahay ng girlfriend ko. Kaso, imbes na makausap ko ng matino yung daddy niya, napaurong kami kasi naglabas ng baril. Binantaan pa akong papatayin daw ako kapag hindi ako tigilan ng anak niya. Nung pauwi na kami, tinawagan ko yung girlfriend ko pero naiyak na lang ako nung sinabi niyang dadali na siya sa Zamboanga. Gusto ko pang pigilan yung daddy niya kaso nga may baril, Diyos ko. Kaya ayun, nag-emote-emote ako sa condo ni Cyrus. Tapos nung naka-receive ako ng text galing sa girlfriend ko, sabi niya, paalis na daw sila. Gusto ko man siyang habulin kasi mahal na mahal ko siya. Kaso nga lang, mamamatay lang din ako. Ilang linggo ang lumipas nun at wala kaming communication. Hanggang sa nung nag-iinuman kami sa may condo ko, may biglang nag-text sa akin ang sabi niya, labas ka, andito na ako. Lumabas naman ako noon at nakita ko yung girlfriend ko na basang-basa at nanginginig. Umuulan kasi noon. Niyakap ko siya agad at hinalikan ko sa noo. Kaso sobrang lamig ng katawan niya. Tinanong ko kung bakit siya nandito. Ang sagot niya lang kahit daw sa huling sandali makita niya ako. Medyo nalito ako noon. So pinapasok ko siya noon. Nagulat pa nga yung mga kaibigan ko nung nakita siya. Pinagpalit ko siya ng damit sa may CR. Kaso 1 oras na nakalipas, hindi pa rin siya lumalabas. Kaya kinatok ko na. Nung pinihit ko yung doorknob, bumukas kaso wala na siya sa loob ng CR. Yung damit na binigay ko, nakatupi at maayos na nasa sahig lang. At sa ibabaw nun nakapatong ang kwintas niya na binigay ko nung anniversary namin. Hinanap ko siya sa loob ng kondo pero hindi ko siya nakita. Yung sinabi ko yun sa mga kaibigan ko, nagtakbuhan sila. Hanggang sa tinawagan ako ng mami niya para sabihing bumisita ako sa Zamboanga. Ibinigay nito yung complete address nila. Nung pinuntahan namin, doon ko nakita nakaburol na yung girlfriend ko. 3 days na daw patay si Ria. Dahil sa car accident daw. Sobrang lungkot ko nun. Kasi mahal na mahal ko siya. At nahirapan din ako mag-move on. Hindi naman kasi lahat ng love story nagtatapos sa happy ending. Pero ilang months lang ang lumipas, isang gabi, may nakita ulit akong babae sa may school namin.
Kung nabasa niyo yung first page ng Sanguine Vampire ni Cyrus, aakalain niyo siya yung unang nakakita kay Gia. Pero ang totoo, ako yun. Hindi niya lang alam. Hindi kami naging close ni Gia kasi nasa puso ko pa rin yung girlfriend kong si Ria. Pero aaminin ko nakuha niya din ang attention ko nung unang beses ko siya nakita. At kung napapansin niyo, magkatunog sila ng pangalan. Na-fall? Na-fall din ako sa kanya nung tumagal pero dahil magkaibigan kami ni Cyrus at alam kong mahal na mahal siya nito, hindi ako papagitna sa relationship nila. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.